Hello everyone, it's me again, Burntam HPT TV. Good morning sa ating lahat at kumusta na yung mga subscriber natin dyan, 800 subscribers. Maraming salamat po sa patuloy na suporta at tiwala. At sa mga hindi pa nakasubscribe, please huwag niyo munang kalimutan na mag-click ng subscribe button, like, share at comment below sa section box sa gagawin natin vlog content. Yan. So makikita niyo yung Mio Sol ko. Ano yan, Mio 4 ng Thailand. 5BB. Nawala yung ano niya, tinanggal ko yung front shock niya dahil kung naalala nyo may vlog content tayo na kung saan yung front shock nito nilipat natin doon sa Yamaha MIUI 125 na FI na pagmamayari ni Mr. Ryan Kayabyab. Ryan Kayabyab ka dyan, Ricky Kayabyab. Shoutout sa'yo, Boss Ricky Kayabyab na sa Makati. Ayan, so ang gagawin natin, ito ang ilalagay natin. Yan o, RT Stage 6 na, yan, Pro Shocks, Kitik brand. Yan o, may adjustable siya, smooth and hard, ganun. Yan. Ang nangyari kasi, nasama ko yung front shock ko na Trusty brand, nasama ko tong telescopic niya ito. So, ito yung ano, galing sa MIUI 125. Ang gagawin ko, tatanggalin natin to at ilalagay natin dito. Yan. Ito lang naman ang kailangan natin. So, ang gagawa nito, yung pinsan natin na si Sir Ryan Tamundong. Inaantay na lang natin ngayon, parating na siya. Tapos, ibabalik ko na rin to. Pakita mo. Ito rin ang ilalagay kong caliper niya. Tingnan mo. Fresh na fresh yan. Ginamit ko lang ito sa show. Ibabalik ko na ngayon. Ayan. Yan o, Brembo yan, mga bossing. Ka-DIY, oh. Brembo, tapos Earl na brake hose. Yan, yayamanin. Yan o. One pot lang siya kasi one piston. Pero okay na yan. Matibay-tibay na yan. So ito yung mga ilalagay ko dyan sa Mio Sol ko. Mio 4. Ayan. Stage 6 na Kitik Pro Shock brand. Yan, pogi o, orange o. Kukunin lang natin to. Telescopic na to. Yan, tapos itasalpak natin dyan. Yan, shoutout pala sa mga Mio owners. MOR, Pangasinan chapter, pang number 13 po ako. Mio Honor Republic. Hanggang Cavite po yan, buong ano yan, buong Luzon, Visayas at Mindanao, buong Pilipinas. Ayan, so kung napapansin nyo, medyo garal-gal pa yung boses ko kasi kagagaling ko lang po ng sakit. Pang 6 days ko na ngayon na may trangkaso. Ayan. Kubali, vaccinated naman tayo, saka vaccinated din tayo ng flu. Ano, diba? So, ayan, antay lang po natin si Sir Ryan Tamundong. Shoutout sa'yo, ang tagal-tagal mo dumating. So, pagka nagawa na yan, pag naikabit na to, ako na yung magkakabit dito. Kaya lang, pakita natin. Ito yung may konting problema dito sa front shock na to. Dahil wala siyang ganito, yung guide, na kung saan dito nilalagay yung para sa may gearbox. Dito nakaipit yun eh, para hindi siya umiikot yung gearbox. Ang iikot lang mismo yung speedometer, yung gear niya. Eh, pag wala to, dito kasi wala oh. Wala siya oh. So ang gagawin natin dyan, i-modify natin yan. Talagyan natin dyan. I-port siguro natin to, yung tamang-tama dito, yung sukat niya. Pag ganun, bahagyan natin na ilulubog dito. Ayan ang sukat niya, aabot hanggang dito yan. Sa may lagay na axle. So makukuha to. Madali lang naman yan. Puport lang natin pag ganyan. Guguhitan natin pag ganun. Pahalang. So makukuha na natin yan. Ito ang problema sa saklo to. Wala siyang ganun. Bale, ang Pilipino naman madiskarte. So, diba? So antay lang natin at abangan nyo tong vlog content natin na to. I-DIY natin yan kung paano natin siya lalagyan ng guide. Para dito sa ito para dito yun, yung guide. Yung sinasabi ko, ito, dapat dito meron yan. Ganyan siya. Yan o. O, diba? Dapat ganyan lang para hindi siya pumalas. Yan ang purpose niyan, guide yan. So dito wala siya dito.
Kaya kakalas yan. Iikot ito, iikot. So para hindi ikot, gawa natin ng kanal. Okay? Hindi yung kanal na mabaho yung kanal para doon. So, ayan, standby muna kayo. So ayan mga ka-DIY, binabalutan po natin para gawin na ni Boss Ryan Tamundong. Siya yung magkakabit dito dahil hindi ko po alam ikabit ito. So hindi natin makikita yung vlog nito kasi si Boss Ryan Tamundong yung gagawa. Sekretong malupit yung gagawin niya dito eh. Siya yung magaling dito na gumagawa ng ano natin, yung mga stands, mga nagtataba sila ng mga ganito, ginagawa nilang stands. Ayan. So yung proseso, hindi ko may paliwanag sa inyo. Pagdating na lang dito, tsaka ko ipapakita na nailipat na to. Telescopic ang tawag dito, sana? Okay, inner tube. Inner tube. Ayun, magaling. So paano ba yung proseso, boss, na ginagawa natin dyan? Sa paglilipat ng inner tube. Sikreto ba? To, madamot sa ano? Baka wala nang daw magpagawa. Hindi, may magpapagawa. Kahit na-explain mo yan sa video, iba pa rin yung sa actual. Mahirapan pa rin sila. Ano nilalagay sa loob? Bagay. Siyempre, lalagyan natin ng langis. Langis yan. May sikretong malupit yan. Ano. Imamasin siya. Balutin mo na bago ibalot ng iba. Dahan-dahan mo sa. Dahan-dahan bigla. Magkano to? 150? Libor? Ilang lalagay mo dito, insan? Ha? Pork oil. Kala ko, gear oil. Yung iba, gear oil nilalagay, no? Titipid eh. Tuti oil, tuti oil. Ito boss, yung ano niya, motor niya. Yan mga ka-DIY, oh. Pogi ng motor niya ngayon, oh. O bakit may shock na naman dyan eh? Ano yan? Ito, asan yung isang motor mo, boss? Uy, umiksi ah. Anong tawag sa tambuso na to? Pogi, na-feature na naman si, ano, anong pangalan nito? Si Dilaw, Si Pinoy. Pinoy, dilawang ka pala dyan, Kala ko, Bongbong Marcos ka. Yan, naka-stand. So, yan sinasabi ko sa inyo mga ka-DIY. Siya yung gumagawa ng mga ganyan, no? Dating mahaba yan, tinabasan niya. Siya yung gumagawa, pati dito sa likod. Siya din ang gumagawa niya, no? Oh. Dating 300 mm, ngayon nasa 150 na. Yan, tinatabasan nila yan. Yung paggawa dyan, yun ang hindi ko alam. Hindi kasi, ayaw kasi magpa-interview nito eh. Pa-VIP to eh. Yan. Nasa mabuting kamay naman. Mamaya na ba yan, boss? Ngata mo siya na. Stock lang yan. Tapos iluluward na lang nung ano. No. Yan. So yan, good morning ulit sa ating mga ka-DIY. Tara, at ito yung pagpapatuloy ng video na kung saan ipinaliwanag ko sa inyo na itong inner tube na to galing dito sa MIUI 125 ni Mr. Ricky Cayabyab. Ayan, tinanggal ho natin at pinagawa natin kay Boss Ryan Tamundong. Shoutout pala natin si Ryan Cayabyab na taga-Baik pa na nasa Makati ngayon. Ryan Cayabyab, diba? Ricky. Ricky Cayabyab. Ryan My Tamundong. goodness, Ryan Cayabyab, yung musician pala yun. Yun, Sir Ricky Cayabyab, ito na yung ano mo, front shock mo na may problema na, may tagas na. Ang kinuha ko lang dito ay yung inner tube mo kasi nagpalit kami ng ano sa kalaman ng para sa kalaman ng mga audience natin, viewers natin. Yung front shock ko na galing doon, pakita mo sa Mio Full, Mio 4 ko. Ayan oh, wala o pilay. Kaya hindi ko magamit. Nagpalit kami ni ano, kinuha ni Ricky Cayabyab. So ayan, ito yung sa kanya galing sa MIUI 125 niya. Yan, pinagawa ko kay ano, shoutout din natin. Ryan Tamundong, shoutout bro. Thank you sa napakasulit at napakagandang ano, napakaselan na paggawa. Yan. Siya yung gumawa kasi wala tayong tools na kung saan kung paano baklasin at ikabit ito. Yan, may kaalaman tayo ng konti pero mas maalam siya kaya siya yung ginagawa ko. Yun lang ang hindi maganda kasi hindi natin nakita yung proseso. So ayan ang problema ho natin dito. Kaya nakikita nyo dito sa tabi ko, mayroon hong mini grinder na kung saan itong Kitik brand na Stage 6 RT Pro Shocks na yayamanin ay wala ho siyang guide na katulad nito para sa may gearbox. Dito ho. Ayan. Wala ho siya. Tignan nyo mga ka-DIY, oh. Yan, wala ho siya, oh. So ang gagawin natin, lalagyan ho natin siya dito. Ipoport natin dito na para maging ganito siya, yung itong mismong lagay ng axle tatapat dito.
para mailagay natin yung guide. Parang lock niya para hindi iikot yung gearbox. Okay? So tara guys, samahan nyo ako. So ganito ho yung paliwanag dito. Nakagay, wait. Muntik ko na malaglag. Ayan. Ito ho kasi yung gatla dito. Nakita mo? Po. Ayan, dito ho natin ilalagay. Pag ganyan ho yan. Ganyan. So pagka wala ho siyang ganyan, iikot ito. Kasamang iikot itong gearbox na to. So madidisgrasya ho kayo. Dapat yan po kasi yung nagpiprevent para hindi ho umikot na. Para hindi ho sumamang umikot itong gearbox. Ganyan. So yan din ho ang gagawin natin. Ayan, para dito. Talagyan din ho natin siya ng gatla. So susukatin na ho natin to. Lalagyan natin ng marker. Pentel pin, yung permanent marker. Susukatan natin dito. Tapos ipuport lang natin to. Madali lang ho ito mga ka-DIY. May tiwala naman ho ako kay Analos Ramos. Ayan. Tara guys. Okay. So ayun mga ka-DIY, tinanggal ko na ho yung gearbox mismo para na sa ganun, may forma natin dito na maayos. Ayan. Gamit po natin si CNC brand. Aluminum. So yan ho kasi ang gamit nito. Ganyan ho siya. So mag-architect to tayo dito. Ayan. I-label mo siya dito, papantay mo. So ganyan yung design niya. So ito, hindi na natin dito ipuport na banda. Ito lang. Diba? Parang ito yung niya, guide. Tapos ito sa kabila. So ang ipuport natin itong gitna na to, nang walang guhit. Hanggang dito. Yan. Yan ipuport natin. So sa pagpuport naman, bahagya-bahagya lang yung tamang. Basta itong mismong bumukol dito, magtatapat dito. Okay? So tara guys, kunin na natin yung gamit. Okay. So ayun mga ka-DIY, tatanggalin natin to. Yan, gamit ko ho, Oxford brand na mini grinder from Swedish. Ayan. So meron din ho akong unboxing nito at review para kung saan malaman nyo yung mga technical guidelines. Ayan, meron din po ako nitong double shielded na pang port. Ilagay ho natin ng ganyan. Ganyan pala. So, ganyan. Hindi ito yung normal na grinder na malalaki na kung saan iba. Ito medyo mahaba to, pinutulan lang po natin para matanggal ho yung vibration niya, di ba? Gamit ho kasi ito pang babawas talaga sa mga makina, sa mga block, kahit siyang bakal. Yan. Hindi madukot. Oo, yung mga hindi madukot. Di ho to. Tapos siyempre, sasaksak na ho natin. Kikita nyo, pinagsabay ko yung dalawang vlog yung ginagawa ko natin ngayon. Ayan. Meron din ho siyang from 1 to 3. So switch na natin. Make sure na gagamit ho kayo ng eye shield, fish shield at yung gloves. Pero ako, pasensya na ho kayo na hindi ako gumagamit, pero disclaim ko lang ho. Marumi ho lang ho kasi yung gamit ko. Ito, umpisahan natin pa ganyan. Bagong malakas, lagyan natin sa number 2. Yan. Yan mga ka-DIY, ang bilis ho niya. Kaya dapat medyo ilagay mo lang sa slow or medium. Ito, lagay mo lang ho sa slow or medium from 1.5 to 1 ganyan. Kasi mabilis lang ho yan kasi matibay-tibay itong nabili ko. Bago lang ho kasi yan. At double pa yung niya, yung hiwa-hiwa niya. Yan, saglit lang ho ito mga ka-DIY. Okay ng ano yung mga naipapayo mo, Analos, ang mga natin, viewers natin. So, yun po. Hanggang kaya nyo pong gawa ng paraan, try nyo po muna. Ano yun?
Hanggat kaya pa pong gawa ng paraan, i-DIY po muna nila. Ayun, maganda yung nasabi mo. Kaya ho kami kasi gumagawa ng mga DIY tutorial dito sa HPT. Dahil po sa HPT, sharing is caring. Medyo pause po kasi, inuubo po kasi ako. Kala ko galing ka ng concert. Ayan, malapit-lapit na ho mga ka-DIY. Ito hong pag, wag mo masyadong madiin. Hayaan mo lang na siya yung dumiin. Tamang diin lang po. Huwag mo mamadaliin. Para hindi ako maputol. Hirap kontrolin yan eh. Oo. Kung saan niya gusto doon. Ito ho kasi ka-DIY. Mainam na gumamit ho kayo ng goggles. Kaya yung mga small particles na yan, pupunta sa mga mukha mo yan, sa mata mo. Kaya ilayo mong bahagya yung mukha mo pag wala ka hong gamit na eyeglasses or eye shield. Face shield. Ayan, pupuliduhin ho natin ng konti mga ka-DIY. Ayun. So okay na ho siya mga ka-DIY. So ang gagawin ho natin, ito sample lang po ito. Kakabit natin ngayon. Pero bibilan natin siya ng pogi bukas. Okay? So ibalik na ho natin tong gearbox dito. Yan, pakita mo. Ito dapat mini-maintain nyo rin ho ito. Nilalagyan nyo ho ng grasa itong puti na to. Ito kasi nakalagay dito. Yan po ang nagpapaikot. Okay, so ayan mga ka-DIY, lalagyan na ho muna natin ng grasa. Importante ho kasi na may may lubrication to. Kasi ito umiikot ho ito. Yan. Yung nilalagay namin grasa dito, heavy duty, synthetic pa to. Para sa bearing, pero mas maganda rito. Yan. Pero kahit anong uri ng grasa pwede. Oo. Ito, yung maliit, ito ang nandito sa ilalim. Ito yung nasa babaw. Ito. Sushoot natin to yung gear, speedometer gear. Cable pala. Ito yung gear. Dahil paikutin lang natin. Dapat nilalagay nyo ng grasa yan. Para na sa ganun, hindi po kayo maputulan. Nalagyan din ho natin dito sa loob. Tapos siyempre kukuha ng basahan si Dave, yung assistant ko. Thank you Dave. Kasi higpitan na ho natin to mga ka-DIY. Yan. Yun. Yung tamang higpit lang. So yun, humigpit na ho. Kailangan ho sa mga mekaniko talaga ay may mga basahan. Dirty hands, clean money. So ilalagay na ho natin to. Subukan ho natin. So ayun mga ka-DIY, kakabit na po natin. Ito yung bagong gawa natin, sa pinort natin. Ayan. Stage 6 Fru Shocks by Kitik. Kinaya ho natin to. Wala ko kasing lagayan eh. Ito yung kasama niya. Yan po mga ka-DIY. Abangan nyo ho ito na ilalagay na kung saan ito yung ilalagay po natin na brake caliper niya. Brembo ho yan. Brand. Tapos Earls na brand din ng brake hose. Abangan nyo ho yan. I-blade po natin. Para matuto ho kayo kung paano mag-blade at maglagay. Magkabit ito. So ito muna ang ikakabit natin sa ngayon. Bit ko na rin yung isa. Baligtad yan Baligtad. Ganyan yan. Paloob. Magic. Ayan. Tapos naka-lowered ho ito. Pero hindi muna natin ilo-lowered siya kayo kasi itatry ho muna natin. Ayan. Ito din sa kabila. Ito pakita mo dito. Dito. Yung front shock. Yan. Yan, sisiksik na natin dito. Hanggayin muna natin yung tornilyo kasi nilagay ho nila eh. Yan, masikip.
May tornilyo ko kasi. Iwasan din na baka malaglag ha. Overtime yata tayo ngayon ha. So, magpapagabi. Overtime po tayo pero hindi po tayo magpapagabi. Ayun, kailangan may labas natin dito. Yung ano, basahan. Pupukit natin. A little bit of pupuk. Tanggal, mga to. Bagya-bagya. Ayun. Ayun mga kadiway. Tapos lagay natin tong isa. Tournicles. Gawin na tong isa. Lapat mo yung isa yun. Sa kabila. Ganun kabilis mga kadiway. Oh. Medyo hindi kabisado nung assistant ko. Yan oh, lumabas yung ulo niya oh. Kahit nga ilapag natin hanggang ganyan oh. Diba mga kadiway? Ang bilis lang. Ilagay mo na yung ano. Tapos dito ka para makita nila. Make sure na ano. Patay, baba natin ng kunti. Parang umabante yung isa. Yun. Patay mo. Sige. Tapat. Yan. Pumasok. Ayun. So, ang gagawin natin dyan, hihigpitan natin. Higpitan natin yung tournicles. Kita mo yung tornilyo? Dalawang tornilyo dito. Dalawang tornilyo to dito sa likod. Pero ilo-lowered hook ko kasi ito, kaya isa lang ho ilalagay ko. Isa lang. Size 14mm po ito mga ka-DIY. So hihigpitan na ng assistant ko. Bukas na lang ho natin to ilo-lowered. I-check muna natin dito kung tama yung ginawa natin. Tapos ito, pakita natin sa mga manonood natin. Ito ho mga ka-DIY, make sure ho na ganyan ho siya. Dapat ho may play. Dapat wala hong pwersa yan, walang hesitation. Kasi pag may hesitation po ito, hindi ho pantay ito. Hindi po pwede na hindi ho pantay yan. Okay? So, ilagay na ho natin yung gulong, baka ilagay pa ng iba. So ayan mga ka-DIY, kakabit na ho natin ito. Ayan. So hindi muna natin ilalagay yung brake pad. Kasi ang itatry lang ho natin sa ngayon itong gearbox dito. Kung tama ho siya. Okay? Pag ganyan mga ka-DIY oh. Ilaw mo dito para makita nila to. Yan. Tapos ipapasok natin to dito, gearbox. Tatapat ho natin to dito. Yung guide ho niya. Ayan. So, pag maitapat mo ito, ganyan ang gagawin nyo. Ilabas mo siyang bahagyang ganyan. Subukan mo to. At ganyan. Ayan. Dito, ilawan mo dito para makita nila. Yun o. Oh, yun. Pagka tumunog na ho siyang ganyan, lumapat na ho yan. Pero, para mailapat natin na maayos, may kasamang washer to. Ito ang pansamantalang washer na ilalagay natin para lang humatry natin na hindi iikot ito. Yan. Papasok po natin siya pa ganyan. Tapos, isisip na natin yung axle. Yan. Make sure na hindi na ho iikot ito. Ito ang sinasabi ko mga ka-DIY. Yan. So ayan mga ka-DIY, testing na natin. Yan, ilagay na ho natin with washer. Tingnan natin kung iikot to hindi. Ayan o, nag-lock na ho siya. Ayan ang purpose noon. Yung ginawa natin, nag-lock na ho siya. Hindi pa po natin ipipix to masyado ngayon. Pinakita lang ho namin sa inyo kung
Aray ko po. Kita natin. 17 siguro to. Kung uubra yung ginawa natin na pinang-port natin. Ayun. Yan. May pang kontra tayo. Kailangan may pang kontra. Wala. Yun. Hindi mo ako tumataas doon sa video. Ikutin ko yung gulong. Yan. 20. Yan. Gumagana ito. So ayan, napatrayan natin. Iikot. Mubra. So yan po yung gearbox mga ka-DIY. Tapos ito po yung front shock na kung saan nilagay natin ng guide para dito sa gearbox. Hindi na ho siya sumasama. Kasi yung pag iba ho yan, sasama ho dito. Iikot din po itong gearbox. Pagka wala ho yung guide, siyempre yung lock guide nitong gearbox dito sa front shock, iikot ito, sasamang iikot yan. So ayan o, hindi ho siya sumasama. Nahigpitan na po natin yan. So ayan mga ka-DIY, bukas na ho natin itutuloy yung video na to kasi abangan nyo po, magpapalit din ho ako ng mga gulong front and back na kung saan lalagyan natin ng malaki ito pang ride para sa mga travel vlog ko po. So ayan, abangan nyo rin po. Baba mo na boss. Abangan nyo rin po mga ka-DIY na kung saan ikakabit natin itong caliper. Siguro bukas po natin gagawin natin yan. Okay? So, ayan, abangan nyo po yan. Standby ho muna kayo at tatapusin ko yung isang vlog. So, ayan mga ka-DIY, inaayos po natin itong brake pad, brake caliper, para ilagay natin yung brake pad dito. Yung piston niya, oh. Malinis. Siyempre, lapat na po natin. Makapal pa yung brake pad. Pwede pa. Oo, pwede pa kasi brake na natin mga ka-DIY. Ganyan ho yung paglalapat. Kagandahan dito. Yun. Kagandahan dito yun. Kaya meron natin to. Okay. Sige po. Okay, no? Tapos balik na natin. Easy to install. Easy to install. Friendly user. Parang cellphone. Diba? Tulad Yan ang ng kagandahan ng mga Brembo. kailangan pang tanggalin na. Oo. Kailangan pang tanggalin. Pwede pa namang maayos yung mga standard. Pakita mo na rin mo dito. Yung mga ganyan, pag ayaw bumuka, ito lang binabaklas yan. Pwede pang babaklas yan. Ito, tatanggalin mo lang to. Kaya lang, pag nagmamadali ka, gaya ni Mr. Ricky kaya biyab, balik ka ng bago, yayamanin eh. Big time kasi yun eh. Mamaya na ho natin higpitan ng mabuti. Salamat po sa pagtsatsagang panunood po sa ating vlog content sa ngayon, mga ka-DIY. Hoping na sana may matutunan uli kayo dito. So yan, ikakabit na ho natin bago ho ikabit ng iba. Yung clutch screw, mapangga yung busina eh. Yan o. Tatanggalin natin yan mamaya. Yan, kabit ko na ho. Salpakan lang ho ito. Tinan mo mga ka-DIY. Parang magic. Charan, tapos na. Saan bang mahaba dito? Same lang. Same lang. So tulong tayo. Walang ibang maasahan. Lumabas sir. Ha? Lumabas. Bakit hindi mo na ipasok? Oops. Dali. Okay na? Higpitan na lang. Nga lang, umikot ba? Ayun. Na-play. Ito kasi, sumasayad kasi ito eh. Ayusin na mamaya. Hindi mo ito kasya. Saan yung malaki? Yung pinakamalaki pa. Ayan mga ka-DIY, naikabit na po natin, no? Wala akong sayad. Ibig sabihin, okay po yan. Sayang, pinort pa po natin. Ang gusto ko kasi doon sa Racing Boy, ano ba yung Racing Boy? Ang kagustuhan ko kasi dito sa Racing Boy na disc brake, makapal. Ayan, no? Diba? Ito manipis lang, ito makapal. Diba? Po. Kitang-kita. Pero ngayon, hindi kasi nagkasya tong Brembo. So, palitan natin. Kaya natin pinalitan. So, lalagay ko na ito. Iwasan ko muna to ng bagya. Tapos ilalagay ko na to. Ganyan. Yan mga ka-DIY. Kabit lang natin. Lapit na ko yan.
Tapos saka natin i-bleed. Lagyan pa po natin ng ano yan, brake fluid. Para check natin kung kakapit. Importante ho kasi ang preno sa harap. Yan. Tapos, pipreno natin. Ayun, okay naman. Uy, up, simong tubig. Ayun. Ano malabas doon? Ayun sir, sa taas. Kailangan natin higpitan to. Pitan mo na. Higpitan natin to mga ka-DIY. Bago higpitan ng iba. Kumukulog-kulog na. Ayun, kumukulog-kulog na daw. Ulan na. Uulan na. Goodness. Ito. Tignan natin na maigi para walang lalabas sa brake fluid. Yun. Ikutin mo.